Ngayon ang Diyos ay nangangako at sa tapat na mangako, walang bakas ng pagtalikod ni anino ng pag-iiba na siya'y gagawa ng mga hibala sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na may mga sakit at karamdaman. At gagamitin natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. At inyo, kung kayo may sakit at karamdaman, paniwalaan ninyo itong aking mga babasahin sapagkat ito'y kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Ang sabi sa Exodo 15:26, kung iyong titinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Buong sikap, ibig sabihin ay talagang susunding maigi. At iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. At iyong titinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang palatuntunan. Ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng aking inalagay sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Mayroong Diyos na nagpapagaling. Ang kondisyon ng pagpapagaling ay susundin nating masikap yung kanyang sinasabi, yung kanyang salita. Gagawin natin yung matuwid sa kanyang paningin. At kung yun ay susundin natin, talagang sa ating buong katawan, sa ating lahat ng himaymay, lahat ng nerves, lahat ng mga cells ng ating katawan, ay ang Diyos ay mayroong pangako na tayo'y pagagalingin. Hindi ba magandang damahin ito na yung ilan sa atin ay walang pera, hindi makapuntang doktor, ang mahal, hindi makapagpa-confine, ay pero ang Diyos ay may pangako. Kahit walang pera, ay gagaling. Sabi sa Exodo 23:25, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos. At kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig. Babasbasan daw yung ating iinumin. Babasbasan yung ating kakainin. Alam niyo ang mga karimehang sakit ay nagkulang tayo ng mga vitamins at minerals. Ang isang dahilan ay mahirap lang ang buhay. Gustuhin man natin kumain ng tama ay walang magagawa. Walang pera. At ang pangako ng Panginoon, babasbasan ang ating iinumin. Ay kahit tubig lang yan. Ano bagang iniinom mo? Ay tubig lang. Eh kahit tubig lang. Ano bagang kinakain mo? Ay balinghoy lamang saka talbos ng kamote. Eh kahit na. Pag binasbasan ng Diyos yan, sa inyong kapos na kapos, sa pera sapagkat matagal nang may sakit, o di kayo hindi alam ang gagawin, bago nyo inumin Panginoon, ito po'y tubig. Ngunit sapagkat nangako ka na babasbasan mo ito para maging gamot, ako po'y naniniwala, inyong iinumin. Lahat ninyong iinumin, anumang mga herbal yan. Eh kasi yung Diyos ay nangako na hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Bago natin kainin ng isang pagkain, Panginoon, hindi ko ganong alam kung ano ang mga vitamins at minerals ang naririto, pero ako po'y may sakit. Nangako ka, binasa ni Pastor Vito na babasbasan mo ang pagkain. Kahit ito, Panginoon, magiging gamot ang pagkain ito sa aking sakit. Ganyan mga kapatid, gagawin ninyong doktor ang Diyos. Sa anumang inyong kakainin, sa anumang inyong iinumin, isasangkot nyo ang Diyos, gagawin yung sangkalan ang kanyang pangako. Sabi mo, Panginoon, nangako ka, binasa yon sa Exodo 23:25, na babasbasan mo yung iinumin namin, babasbasan mo yung kakainin namin. Ako po'y naniniwalang ito'y binasbasan ninyo. Doon ninyo mapapalakas ang inyong pananampalataya. Sabi, ano bagang kinakain yan? Walang nga makain at mahirap ang buhay, hindi nga makabili. Kahit na mga ano-ano lang yan, pag binasbasan ng Diyos yan, naku mga kapatid, himala, yung talbos ng kamote ay magiging himala. Eh, mura lamang yan. Yung pitsay at mustasa ay magiging himala pag binasbasan ng Panginoon. At aking aalisin ang sakit sa gitna mo.
Kita niyo pa, pag binasbasa ng Panginoon yung ating kakainin, yung ating iinumin, ay kasabay tatanggalin yung sakit eh. Na, pangako ng Diyos yan at ang Diyos ay tapat mangako. Deuteronomio 7:15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Lahat ng sakit. Sabihin nyo, Panginoon, hindi ko po alam kung ano pa yung mga marami kong nararamdaman. Pero nangako ka na tatanggalin mo ang lahat ng sakit. Kahit yung hindi ko pa nararamdaman at yung hindi ko pa alam. Nangako ka, Panginoon. Ang kwan ngayon ay, tayo bagay nagtitiwala sa kanyang pangako. At wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit, kundi ihuhulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Kasi itong idea, ang Diyos ay naglalagay ng sakit, may ginagamit siyang anghel na naglalagay ng sakit, naglalagay ng mga salot. Ay kapag tayo'y sinunod yung kondisyon ng Panginoon, hindi sa atin ihuhulog yon. Aalisin, kung tayo man ay may sakit na, aalisin ng Panginoon yung sakit natin. Kaya napakaganda pangako nito, mga kapatid. Awit 103 verse 3, na siyang nagpapatawad ng lahat ng iyong kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng iyong mga sakit. Ito mga kapatid yan. May mga kasamaan, marahil may sumpa. Kasi sabi ng Panginoon ay dadalawin ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Baka yung mga lolo natin, yung ating mga ninuno ay nakagawa ng hindi maganda sa paningin ng Panginoon at sa atin nagkaroon ng sumpa. Ayan sabi dito, patatawarin daw ano man yung ating nagawa. Yung antas, yung degree ng kasama na ating nagawa ay hindi yung balakid para tayo mapatawad. Sapagkat siya'y nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. At pag ang Diyos ay pinatawad yung lahat ng kasalanan, pagagalingin yung lahat nating sakit. Sapagkat sa totoo lang, dito sa pananaw ng Biblia, ang mga sakit ay bunga ng kasalanan. Baka kung hindi man tayo nakagawa ng pagkakamali, ay yung ating magulang marahil ay nakagawa ng pagkakamali. At yung epekto ng pagkakamali ay inilipat sa ating nalipat sa ating mga anak. Aba, mga kapatid, ay pag siya daw ay nagpatawad, alam niyo yung pag ang tao ay hihingi ng tawad, naku ay yung Diyos ay nakikinig at na pinakikinggan niya yung dalangin taimtim, lalo yung mga dalangin sa banig ng karamdaman, yung dalangin ng taong mamamatay ay pinakikinggan ng Panginoon. Lalo na kung yung dalangin ay humihingi ng tawad, ayun ay napakatamis na panalangin sa Panginoon. Awit 147 verse 3, kaniyang pinagaling ang mga bagbag na puso. Alam niyo kung kayo may sakit na matagal na, sigurado kong broken hearted na kayo. Ay nako, kapag nabalitaan niyo yung sinabi sa iyong ikaw ay may kanser, kayo magugulantang. Alam niyo nung madayagnos ako na mayroong kanser, ako'y nalagim. Ako'y nagimbal. Hindi ko akalain. Hindi ko sukat akalain. Ay, 4 years ago yon. Ngayon yung aking pangamba ay wala na. Ako'y masaya na. Panatag na yung aking buhay. Pinagaling na ng Diyos ang aking bagbag na puso, ang aking wasak na puso. Ay kung kayo'y nangungutang ng gamot, o di kaya ay may sakit kayo, ay hindi nyo alam, walang magpahiram, o hindi man lang makapunta sa doktor, broken hearted na kayo. Ay ang magandang pangako ay ito, pagagalingin ng Diyos ang ating wasak na puso. Ang ating pusong nagdurugo ay pagagalingin ng Diyos. Alam nyo, yung ilang nakaranas ng mga matitinding mga problema, taon ang binibilang para makamove on.
Pero iba ito. Hindi na kinakailangan ng mga buwan pa, ang mga taon. Lalapit ang Diyos sa may bagbag na puso at kanyang pagagalingin ang ating bagbag na puso. At tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Ang Diyos bagay, kwan, umaaktong doktor at umaaktong nurse. Nung ako'y nagkasugat ng napakalubha gawa ng aking mataas sa blood sugar, ay talagang ba't hindi gumagaling? Ay kahit maliit lang ay anak ko, talagang lumalaki. Ay dinalaw ako ng aking anak no sa ospital ay kwan, hindi pa nalilinis yung aking sugat. Ay kwan, pakilinis ari, ay dadali sila doon. Ay hindi umiigi. Ay ang Diyos ay umaaktong nurse na nagbibinda ng sugat. Gaano man kalaki ang sugat na yan, gaano man kalubha yan, kapag ang Diyos ang gumamot, kapag ang Diyos ang nagbinda, kapag ang Diyos ang nagtali, yan ay gagaling. Ano mang sakit yan? Banggitin na ninyo yung inyong karamdaman sa Panginoon. Sabihin ninyo yung inyong katakutan, yung inyong pangamba. Sabihin ninyo sa Panginoon sapagkat siya'y nakikinig. Awit 41 verse 3. Itong napagaganda Aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Ay alam nyo, pag kayo'y broken heart, saka maluba na, ramdam ba ninyo na kayo nang hihina? Para bagang yung mga araw natin ay nabibilang natin, nakikwinta natin. Sabi ng aking dinala, sabi ko, kumusta brother? Pastor, ramdam na ramdam ko nang hindi na magtatagal. Abay, aalalayan ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyong inaayos ang buo niyang higaan. Alam niyong may sakit, dapat araw-araw ay nililinis yung higaan. Pinapalitan ng punda ng unang, pinapalitan ng kumot. Napaka-importante nitong mapalitan ng punda ng unan at kumot araw-araw. Kung maaari 2 beses pa isang araw. Pero ang Diyos ay umaakto na tagapaglinis ng bahay, tagapagbantay ng may sakit, na inaayos yung higaan para yung may sakit ay guminhaw ang pakiramdam. Ano? Inaayos ang higaan sa kanyang pagkakasakit. Verse 4. Aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking kaluluwa sapagkat ako'y nagkasala labang sa iyo. Pag tayo pala mayroong guilt, ay tayo nagkakasakit. Pag may mga kasalanan tayong hindi na ikumpisal, hindi na hingi ng tawad, ay tayo nagkakasakit. At kapag tayo humingi ng tawad, inayos yung ating buhay, pinagagaling ng Panginoon anumang ating sakit. Ang last verse na aking babasahin, bago tayo madalangin ay ganito. Usias 6 verse 1. Magsiparito kayo. Ay walang kahit ilan yan. At tayo'y manumbalik sa Panginoon. Sapagkat siya'y nanugat. Para baga yung Panginoon ay magulang na nagalit na namalo. Ay napalakas yung palo ay sugat. Siya'y nanugat. At pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Yung Diyos na nagalit, na nanugat, nagbigay sa atin ng sakit at karamdaman, nagbigay ng maraming problema, ay siya ring Diyos na magpapagaling ng mga sugat at bibindahan yung mga sugat. Alam niya yung pinakamagandang gamot. Alam niyo, ang pag-ibig ay marunong manugat at marunong ding magpagaling ng sugat. Yung Diyos ay Diyos na nagbibigay ng luha at ng kapanglawan. At siya rin ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at ng kaligayahan. Kaya ang mga pangakong ito sa lahat ng mga may sakit na nakikinig sa akin, ay inyo pong paniwalaan mga kapatid at inyong reviewin sapagkat marireplay naman ninyo ito para
mamemorize nyo yung mga verses na yon para yun ay maging pananampalataya ninyo para kayo'y gumaling. At dito ay merong 19 na mga nag-request ng panalangin mula sa ating mga tagapakinig, at aking babasahin at idadalangin ng isa-isa itong mga taong ito. Tayo po'y manalangin, mga kapatid at mga kaibigan. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, walang bagay na imposible sa iyo. Kung gugustuhin mo, lahat ng bagay ay may pangyayari, sapagkat walang imposible sa iyo. Lahat ay magaan sa iyo. Ngunit Panginoon, mayroon pong 19 na tao na nagpadala ng kanilang mga kahilingan para idalangin. Pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga dalangin. At mula sa kanilang mga pakinig, ay sumampalataya sila ng mga kahilingang ito ay pinagbigyan mo. Ang unang-una, Panginoon, na aming dinadalangin sa iyo ay si Adera de Vera. Sa Panginoon ay mayroon thyroid cancer. At Panginoon, sa aming kapanahunan, kahit sa bansa, kapag ang sakit ay cancer, ito'y nagbibigay ng lagim, ng takot, ng panimdim, at ng kalungkutan. Pero Panginoon, ikaw naman ay Diyos na makapangyarihan. Kaya't si Adera de Vera, pagagalingin mo, Panginoon, yung kanyang kanser. Kapatid, hawakan mo yung iyong tapat ng kanser na yon at sabihin mo, Panginoon, tanggalin mo na po itong aking thyroid cancer na ito. Panginoon, alisin mo po. Gawin mo ito ngayon din, kapatid ko. Sapagkat tayo ngayon ay sama-samang dumadalangin. Ang pangalawa, Panginoon, ay si Almora de Ilsa na merong skin asthma at vertigo. Siya ay masama ang kalagayan ng kanyang balat at ang kanyang ulo. Siya ay sumasakit, ang matindi ang kanyang ulo, paikot. Ay Panginoon, kapag ang tao ay mayroong asma at sumasakit ang ulo, lalo pang dumarami ang mga sakit, sapagkat ang ulo ang siyang nagdidikta ng aming katawan, at pag ito ang may nararamdaman, ay buong katawan ay susunod na may mararamdaman. Kaya Panginoon, alalahanin mo itong si Almora de Ilsa. Panginoon, dalawa yung kanyang hinihiling na dinadalangin, skin asthma at vertigo, alalahanin mo siya. Si Arlie de la Torre, Panginoon, ay daranas ng radiation bukas at 4 na araw na isolation sa hospital. Panginoon, siya po'y nangangamba. Medyo mahirap yung kanyang kalagayan. Ma-isolate ng 4 na araw at kailangan niya, Panginoon, ang iyong suporta, ang iyong tulong, ang kalakasang galing sa iyo. Sana siya makauwi na mapayapa. Si Benedicto Abiliano sa Panginoon ay may sakit na leukemia. At ang kanyang pinangangambahan siya ay 70 taon na. Bagaman mahirap gumaling kapag matanda na. Ngunit Panginoon, ikaw naman ay Diyos na makapangyarihan. Ito'y walang anuman sa iyo kung nanaisin mo na tanggalin ang kanyang leukemia kahit siya'y matanda na. Mauutusan mo, Panginoon, na ito'y mawala at ito'y maglaho sa kanyang katawan. Gayon din si Carlos Ricafrente na ang kanyang prostate ay mayroong problema. Panginoon, alalahanin mo siya sapagkat na ito'y nagbibigay ng malaking abala at pangamba sa kanyang buhay. Kahabagan mo siya, Panginoon. Gayon din si Catalina Manalo Alvarez. Panginoon, siya po'y na-stroke at ito'y napakahirap pagalingin.
magastos at maraming mga komplikasyon sa katawan, maraming mga hirap na dinaranas ang katawan, ngunit sapagkat ikaw naman ay Diyos na nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Ang kanyang pangalan, Panginoon, si Catalina Manalo Alvarez, ay iyo pong pagalingin at maging normal ang kanyang buhay. Si Delia Urquita, Panginoon, ay may pneumonia at lumalaki ang kanyang puso. Panginoon, ito ay isang delikadong bagay din, isang delikadong sakit. Kahit kami, Panginoon, mga nakikinig, ay dumadalangin. At kayo, mga kapatid, pag inyong marinig ang mga pangalang ito, ay idalangin din ninyo para marami tayong nananalangin na sama-sama. Yung pneumonia at na heart enlargement ni Delia Urquita, dinadalangin namin, Panginoon. At si Denla Sarillo, Panginoon, ay may bukol sa ngalangala at sakit sa tiyan. Panginoon, ito po'y napakahirap sa kanya para siya'y kumain o uminom. Kaya't nararamdaman namin ang nararamdaman ng kapatid na ito. Ako'y nagkaroon din ng ganitong pasyente. Ngunit, Panginoon, kahabagan mo siya, napakahirap ng kanyang buhay. Kailangan niya, Panginoon, ang iyong tulong sapagkat sa tuwi-tuwi na ito'y kanyang mararamdaman. Ngunit, Panginoon, si Diday Gaya-Gaya ay nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang kapatid na dinadialysis. Panginoon, mayroong namamagitang pagmamahal sa magkakapatid, lalo na sa kapatid sa laman. Di sasalang siya ay nalulumbay, kaya ang kanyang kapatid na ito, ay ang kanyang pangalan ng kanyang kapatid ay kanyang dinala sa hardin ng panalangin ito upang iyong pagalingin. Na kapag dinadialysis ay isang malubhang pangyayari, Panginoon, ay inyo pong tulungan ito na bagaman gayon ang nangyari, maghimala ka na pagalingin mo siya. Si Elsa Advincula, Panginoon, ay may sakit sa puso. Hindi namin alam kung anong klaseng sakit ito, pero ang kanyang damdamin ay idinudulog sa iyo, ang kanyang karamdaman ay idinudulog sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang kanyang puso. Gayon din si Emmanuel Pineda na nangangailangan, Panginoon, ng patnubay, sapagkat malibang ang aming landas ay patnubayan ng Panginoon, kami mabibigo at kami maliligaw. Panginoon, dahil sa katunayang humihingi siya ng patnubay, ay ipakita mo sa kanya, Panginoon, ang iyong kagandahang loob, ang iyong patnubay. Ikaw ang kanyang maging gabay sa pagpapasiya at bigyan mo rin siya ng mabuting kalusugan. Gayon din si Legon Sigaan, ang kanyang nanay ay na-hit and run. Bagaman hindi ito ganong grabe, pero sumasakit ang kanyang mga ribs. At ang idinadalangin nila, Panginoon, ay bumalik sa dati yung kanyang pakiramdam para maipagpatuloy na normal yung kanyang buhay at maranasan niya ang kaginhawahan. Panginoon, amin pong dinadalangin ang mag-inang ito ni Legon Sigaan. Si Lina Makapala ay mayroong cervical cancer. Ngunit, Panginoon, ikaw naman ay Diyos na napakamakapangyarihan. Ang kanyang kanser ay aming dinadalangin sa iyo na paghimalaan mo siya upang ito'y gumaling. Si Lina Mahusay ay matagal ang sumasakit ang likod at ang kanyang balikat. Ngunit ikaw ay Diyos na kahit lagnat lang. Si Pedro ay may lagnat yung kanyang bianan. Ngunit kahit lagnat lang ay iyong pinagaling. Kahit amin dinadalangin itong si Lina Mahusay na gumaling ang kanyang likod at ang kanyang balikat. Gayon din si Nicole Marasigan, mababa ang kanyang platelet at ito'y pagmumula ng maraming komplikadong mga karamdaman, amin dinadalangin, Panginoon. Gayon din si Remedios Bermejo na may kidney stone at infection. Panginoon, alalahanin mo ang aming kaibigang ito. Pagalingin ang kanyang kidney, pagalingin ang kanyang infeksyon. Tumaas ang kanyang immune system. Ganyan din si Susan na mayroong stress at anxiety.
Kay Panginoon, ikaw ay nangako na pagagalingin mo ang mga may bagbag na puso. Ito'y pagkakataon na ni Susan para kanyang maranasan ng himala sapagkat napakahirap alisin ng stress at ng anxiety, mga kabarisahan at mga na kaguluhan ng pag-iisip. Panginoon, sakluluhan mo po si Susan. Si Yolanda Doctorilo, ang kanyang asaway na stroke. Inyong nalalaman, Panginoon, ang hirap ng mga tao kapag ang asaway nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Marahil ay ito'y nagdagdag ng maraming hirap sa kanilang ekonomiya. Panginoon, alalayan mo ang mag-asawang ito. Si Yolanda Rosanes, gumaling na sana ang kanyang 3 anak po ay kanyang dinadalagin ng gumaling ang kanyang 3 anak na si Arle, Jonathan at Ami. Panginoon, ito po'y 19 na mga tao galing sa iba't ibang lugar na nagpadala sa amin ng kanilang mga request sa panalangin. Ngunit ikaw ay Diyos ng mga himala. Kung paanong nagpagaling ka nung mga nakaraang araw sa Galilea, sa mga tabing dagat, sa mga nayo ng Israel. At ikaw ay nabalita sa buong Israel, nabalita sa buong lupa. Panginoon, amin ding dinadalangin ang mga ito, na ikaw ay maging buhay sa kanilang mga puso. Ikaw ay maging buhay sa kanilang mga tahanan. Dalawin mo sila sa kanilang mga tahanan. At aming inahabol si Raymond Jacob na stroke noong November ang kalahati ng kanyang katawan, Panginoon. Sila po'y 20 na. At kung sila iyong dadalawin at pagagalingin, ang 20 kaluluwang ito'y ibabalita kanila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw ay magiging tanyag sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga barangay. Ikaw ang magiging bukang bibig nila sapagkat sila'y nakaranas na dumaan sa lilim ng libis ng kamatayan. Ngunit nakasalubong nila ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. At sila'y hipuin mo sila, Panginoon. Ngayon, mga kapatid, hipuin ninyo yung parte ng inyong katawan na mayroong karamdaman at manalangin kayo ng maiksi, mga ilang pangungusap na pagalingin kayo. Ako'y hihinto muna sa aking pagdalangin upang bigyan ko kayo ng pagkakataon na manalangin ng maiksi. Sige, kayo po'y manalangin. Hipuin niyo yung bahagi ng inyong katawan. O Panginoon, sapagkat ikaw ay dumidinig ng panalangin at amin pinaniwalaan na gumawa ka ng himala sa mga taong ito. Sa susunod naming pagniniig ay mababalitaan namin ang magagandang himala na ginawa mo sa kanilang buhay. Panginoon, ikaw po'y Diyos ng mga himala at maghimala ka sa mga taong ito at sa iba pang mga tao na hindi nakapagpadala nitong kahilingan. Sa lahat ng nanunood at mga manunood pa sa mga dati na araw, Panginoon, pag marinig nila ang iyong mga pangakong ito, ay sila'y magkaroon ng pananampalataya at sila'y makaranas ng himala ng iyong pag-ibig na may kasamang kagalingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa susunod nating ministeryo, pagka nabanggit ko yung mga pangalan, kayo'y magsasabing amen. Para hindi lamang ako ang dumadalangin, kundi para kayo din. Tayo magtulungan na sama-sama, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Ating idalangin ang bawat isa. At dahil dito'y nalulugod ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.